Po, tama kaya itong mga sinasabi ni Atty. Glenn Chong na si Liza Marcos ang nagbibilang ng boto sa pamamagitan ni COMELEC Chairman Garcia? Bakit confident na confident itong si Glenn Chong na magsalita laban kay F. Eliza Marcos at COMELEC Chairman Garcia na posibleng may dayaan or dadayain ang eleksyon bukas? Anong basihan ni Atty. Glenn Chong na para gitgitan talaga niyang nagrally sa harap ng lugar ni Garcia? Grabe naman kabibig. Sino ang nagsasabi ng totoo? Hindi ba na-appreciate ni Atty. Glenn Chong ang ginagawa ng COMELEC na talagang sobra silang higpit ngayon na pati PNP ay pwede nang mandakip na mga taong nag-vote buying? Nako, panoorin natin ang video ni Atty. Glenn Chong kung ano ang sa tingin nyo ang kanyang mga sinasabi, kung tama ba ito or hindi. Okay mga kabibig, eto na. Atty. Glenn Chong, i-hit it mo na, sir. Inaantay kita. Bumaba ka dyan, George. Ikaw talaga yung enabler ni Lisa Marcos. Kaya nga hindi ako tumakbo eh. Kasi alam ko si Lisa Marcos ang magbibilang ng boto. Through George Garcia. Hala. Naku po. Panoorin natin kabibig ha. Itong video ni Atty. Glenn Chong. Grabe yung pasabog na Atty. Glenn Chong ha. Na si Lisa Marcos ang magbibilang ng boto sa pamamagitan ni George Garcia. Nako mga kabibig. Kung ibig sabihin nito, masasayang lang yung ating pagboto kasi meron ng listahan sa mga nananalo. Hindi naman sa ganun, di ba mga kabibig? Napakasakit naman kung ganun. Let's watch this video mga kabibig. Ang dayaan, nandyan sa Palasyo del Gobernador. At ito, mga kababayan, bago to. Kagabi lang to tinawag sa akin. George, makinig ka! Nako. Makinig ka, George. Precinct number 240. Hello? Barangay Santo Niño, Butuan City. Kahapon, nag-testing and sealing ng mga makina sa Butuan City. Test ballot number 9. Ang binoto ng watcher ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Si Ching Plaza at 8 konsihal ang binoto sa test ballot number 9. Paglabas ng resibo, tumugma sa balota. Pero, nung tiningnan nila ang election return sa screen, ang lumabas ay si Lau Fortun at 12 konsihal. Ayan, George! Imbestigahan mo yan! Ulitin ko, test ballot number 9. Clustered precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Ang binoto ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Ang lumabas ay si Lau Fortun plus 12 konsihal. Hala, sagutin mo yan! Test ballot number 10, George. Ang binoto ay si Ching Plaza plus si Lau Fortun. Purposely, intentionally, in-overvote ng botante para matest kasi nakita na nga nila yung test ballot number 9 na mali. So, ang binoto ay si Ching Plaza plus Lau Fortun. So, anong labas? Overvote. Plus 8 konsihal ni Ching Plaza. Pag-check ko sa election return doon sa screen, ang lumabas, si Lau Fortun plus 12 konsihal. Test ballot number 10, George Garcia, cluster precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Sagutin mo yan! Ang kagal nyo ng pinataya yung eleksyon namin. Lahat ng umuupo, nagbabayad sa inyo. Hello? Totoo ba to? Yung ebidensya ko noong 2010, 2013, 2016 at 2019. Bakit hindi nyo sinasagot hanggang ngayon? Oh,
May ebidensya si Attorney Glenn Chong. At he mentioned all those years. At bakit daw hindi sinasagot ng COMELEC? COMELEC, sagutin nyo na yan para ma-stop na itong si Attorney Glenn Chong, para tumigil na siya at para magkaalaman na talaga kung sinong sinungaling. COMELEC! O nagmi-meeting kayong 7 komisyoner dyan. Sana gumuho na lang kayo dyan eh. Wala kayong silbi. Hala, grabe. Hala. Tapos ang mga tao, ang reaction nila, bumaba ka dyan, George. Hala. Ito, categorical to public accusation of an institution that is the cause of the problems of this country. Kayo ang problema ng bansang ito. Ang problema. Sige, lumabas kayo. Pabulaanan nyo yung ebidensya ko. Nasa YouTube. 1 hour and 47 minutes. Nandun lahat yung ebidensya ng kaya nyo. Hala. Kinasuhan nyo ba ako? Takot lang ninyo. Hala. Hindi mo kaya kasi alam mo may ebidensya akong hawak. At hindi ako nagsisinungaling sa sambayan ng Pilipino. For 15 years, I fought for clean and honest elections. At ito ang kalaban ng sambayan ng Pilipino para malaman ninyo ang COMELEC, ang rason kung bakit naghihirap ang bawat Pilipino. Agoy. So ito pala ang punot dulot ng kahirapan natin. Bakit? Kasi maghahalaw tayo ng mga politiko, ang last say naman dyan, ang COMELEC So posible, itong mga bintang ni Atty. Glenn Chong. Kasi may mga ebidensya siya. Ang tanong, bakit nga ba si Atty. Glenn Chong hindi siya tumakbong senador? No? Kasi may pinaglalaban siya May programa, may plataforma siya. At marami ding mga supporters sa Atty. Glenn Chong. Panoorin natin. Sa pagbibenta ng mga eleksyon, pagkaya ng eleksyon, kailangan tuldukan natin to. Nandyan yung affidavit ko. Malinaw ang sinabi ko. Nakipag-usap si Lisa Marcos sa may-ari ng Smartmatic para dayain yung eleksyon noong 2022. 15 pages yung affidavit ko. Sinagot pa ni Marcos? Hindi. Kinasuhan ba ako ni Marcos? Hindi. Dahil totoo ang sinasabi ko. George, ulitin ko, ilang Pilipino ang dadayain mo ngayong Lunes sa araw ng halalan? Hinahamon ko talaga. Ang gagaling nyo, 7 kayo dyan Bumaba kayo dyan at harapin nyo ako. Anong ginawa nyo? Tinanggal ako sa Facebook. Tinanggal ako sa Facebook 3 buwan bago ang halalan at ibabalik 3 buwan matapos ang halalan para hindi ako makapagsalita. Sinagot na ako ng mga abogado ng Facebook. Ang sabi nila, mag-iimbestiga sila at pinadala ko yung affidavit ko kay Lisa Marcos na nandaya siya. Para malaman ng mga Amerikano na mandaraya talaga si Lisa Marcos. Tingnan ninyo, nandun siya sa Roma. Hindi pumunta si Marcos para makipaglibing kay Pope Francis. Pumunta siya para makipagkita kay Donald Trump. Dinit ba siya ni Trump? Dahil alam ni Trump na mandaraya si Lisa Marcos. At ang enabler ng daya, itong COMELEC. George! I'm sure naririnig mo ako. Andito na ako sa bakuran mo. Bumaba ka dyan at sagutin mo ang tanong ko, ilang Pilipino ang dadayain mo sa araw ng halalan? Paghandaan yung paghuli sa kanya. Mga kababayan, sino ang bibili ng halalan natin? Ang drug lord, ang crime lord, ang wedding lord, at lahat ng lord na wala sa langit. So alam niyong wala tayong puwang doon. Kailangan magkaisa tayo at labanan itong automated, syndicated cheating ng COMELEC. Lahat ng Lord. For our friends there who speak English, we are here. We're protesting because they have been cheating our elections. And that's why I'm here in front of the COMELEC, the Commission on Elections, fighting for the future of my country. And I am challenging them to cut down
and disprove the evidence of massive election cheating in 2010, 2013, 2016, 2019, and 2022 general elections. And they're going to cheat again our elections this coming Monday. That's why I'm telling them how many Filipinos are you going to cheat on Monday on election day.